Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa.
Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Apat na pong araw na pagkatapos ng Pasko. Ang bilis ng takbo ng panahon, no? Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa ika-4 na pong araw ng pagkasilang ng isang lalaki, ang nanay niya ay dapat gumawa ng pag-aalay upang linisin siya sa ritual uncleanness na dala ng kanyang pagkapanganak. May batas din ang mga Hudyo na ang isang panganay na lalaki na lumabas sa sinapupunan ay nabibilang sa Diyos. Hindi ba naalaala natin noong ang mga Israelita ay iniligtas sa Ehipto, ay dumaan ang anghel ng kamatayan sa lahat ng mga bahay na walang dugo ng kordero sa kanilang mga hamba. Pinasok ng anghel ang mga bahay na iyon at pinatay ang lahat ng panganay. Panganay ng mga hayop, panganay ng mga tao. Kaya doon nagsimula ang pagtanaw ng lahat ng panganay ay para sa Diyos. Kaya ang lahat ng panganay na lalaki ng hayop ay dapat ialay sa Diyos. Pinapatay ito, sinusunog, ang kanyang dugo ay inaalay bilang sakripisyo, bilang alay na susunugin. Ang panganay na lalaki ng tao ay dapat tubusin sa Diyos. Kung mahirap lang ang pamilya, ang pangtubos ay maaaring 2 inakay na ibon. Kung mayroong kaya ang pamilya, maaaring mag-alay sila ng 1 tupa o 1 baka. Ngayong araw, natatagpuan natin ang banal na pag-anak na nasa templo. Ito'y unang pagkakataon na dinala nila ang sanggol sa templo, na si Jesus ay nasa templo ng Diyos. Tinupad ng pangyayaring ito ang sinabi ni Propeta Malakias na napakinggan natin sa ating unang pagbasa. Ang Panginoon ang inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Dinala ang bata sa templo dahil sa 2 dahilang ito. Una, upang linisin si Maria sa kanyang ritual uncleanness, at pangalawa, upang tubusin ang bata na panganay na lalaki ni Maria at ni Jose. Kaya nag-alay sila ng 2 inakay na ibon. Mahirap lang si Maria at si Jose. Doon sa templo, dumating si Simeon sa udyok ng Espiritu Santo upang makatagpo ang bata. Dahil sa kanyang kabanalan at matinding pagnanais na makita ang kaligtasan ng Israel, nangako ang Diyos sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya makita ang tagapagligtas. Kaya nung nandoon ang sanggol na si Jesus sa templo, pinapunta siya ng Espiritu Santo sa templo at natagpuan niya ang sanggol na si Jesus. Kinalong niya ito at binanggit ang kanyang awit. Dinadasal po natin sa ating night prayers ng simbahan ang awit ni Simeon. Maari na siyang mamatay, sabi niya sa awit niya, kasi nakita na niya ang kaligtasan ng Israel. Ito ngayon ay ang liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay ng karangalan sa bayan ng Israel. Dahil sa salita na ito ni Simeon, ngayong araw ay binibindisyonan ang mga kandila. Nagdadala ng liwanag sa kadiliman. Kaya nga, ito yung Candelaria, ang pagbibindisyon ng mga kandila.
sumasagisag kay Jesus na siya ang liwanag ng mundo. Ang liwanag na lumating sa kadiliman ng kasamaan. Ngayon din, itinalaga na araw ng mga religious at consecrated persons. Ito po isang klaseng bukasyon sa simbahan. Sa kanilang bukasyon na pagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos sa pamagitan ng vows nila, the vow of chastity, the vow of poverty, the vow of obedience. Sa mga panatang ito, nagiging liwanag sila sa simbahan. Liwanag ng paglilingkod sa Diyos, ng pagtatalaga sa Diyos. Kaya ito'y araw nila. Ipagdasal po natin ang mga religious sisters, religious brothers, religious priests na kilala natin na sana maging tapat sila sa pagiging liwanag para sa lahat. Hinulaan din ni Simeon ang mangyayari kay Maria. Dahil sa hahamakin ang sanggol na ito ng maraming tao, mararanasan din ni Maria na ang puso niya ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Magdudusa si Maria dahil sa magdurusa si Jesus. Tatalikuran si Jesus. Tatanggihan siya. At ito'y naramdaman din ni Maria sa kanyang puso. Nangyari ito sa Kalbaryo. Ang pagkapako kay Jesus, ang mga sugat niya sa kanyang katawan. Si Maria na nakasaksi nito, na nandun din, siya'y nagdurusa rin sa kanyang puso. Naramdaman niya ang nangyayari sa katawan ni Jesus. Kaya si Maria ay nakikiisa sa pag-aalay na Jesus na ito ng kanyang anak na si Jesus. Hindi lang si Simeon ang nakakilala sa bata. Nakilala din siya bilang maniligtas na isa pang matanda, si Anna na anak ni Phanuel, na araw at gabi ay nagdarasal sa templo at nag-aayuno sa kanyang pag-aabang, sa kanyang pag-aantay ng kaligtasan. Kung tayo ay talagang tapat at matyaga na nag-aantay sa kaligtasan, matatagpuan din natin ang kaligtasan. Inaabangan at hinahanap-hanap ba natin ang kaligtasan? Mayroon ba tayong ganitong pagnanais tulad ni Simeon, tulad ni Anna, natanggapin ang kaligtasan? Ang buwan ng Pebrero ay ang pro-life month. Kaya ngayong linggo, pinagdarasal din natin ang pro-life movement. Kalabanin natin ang mga pag-iisip at kalakaran na nagdadala ng kamatayan. At ito'y marami, tulad ng abortion, ng euthanasia, ng death penalty, ng suicide, ng mga digmaan. Ito'y nagdadala ng kamatayan. At nakakalungkot pa, marami ay isinusulong ito bilang human right. Human right na mag-abort, na pumatay ng bata. Human right na patayin mo ang iyong sarili, na patayin mo ang isang matanda. No? So, yan po kalaban natin ang ganyang pag-iisip. Ipagdasal natin, ipahayag natin ang kahalagaan ng buhay. Ang bawat buhay ay regalo ng Diyos. Isa ring kalaban ng buhay ay ang human trafficking, ang pangangalakal sa mga tao para sa sex o makaaliping trabaho. Kilala ito ngayon na white slavery. At ito'y malaking business. Sumusunod lang ang business na ito sa arms trade at sa narcotics, sa mga halaga. Bilyon-bilyon na dolyar ang natatanggap sa business na ito. Huwag tayong magpadala sa mga kasamaang nangyayari. Liwanagan sana tayo ng liwanag ni Kristo
na siyang dumating para po sa atin.